didiretsuhin ko na po kayo. Medyo napapaisip lang kasi ako nang makita ko po ito kanina. Wag niyo pong mamasamain sana ko itatanong ko ha. Kung para saan po yung manigang yun? Bakit po may ganyan kayo rito? Hindi po ba yan yung mga ginagamit sa pangkukulam? Oras na naman na. Naranasan mo na bang magpakulam ng tao? Kung oo, magkano ang ibinayad mo? At ano ang ipinambayad mo? Hindi makapaniwala si Rosa nang muling masilayan ang ex niyang si Marky sa TV. Akala ba naman niya ay malulugmok na ang karera nito, ngunit hindi niya inakalang makakabangon pa ito at magiging maayos muli ang pagmumuka. Isang influencer pa lang noon ang lalaki sa social media. Palagi itong viral dahil sa mga thirst trap na videos and pictures nito na palaging dinudumog ng mga babae. Sa katunayan, siya ang dahilan kaya ito sumikat ng ganoon. Hindi pa naman ito kilala sa social media ay sila na ng lalaki. Hindi pa ito mahilig gumamit ng social media noon. Text at calls lamang ang palagi nitong ginagawa sa kanyang cellphone. At dahil nga sa napakagwapo nitong muka, magandang build ng katawan at malakas na appeal ay naisipan nito tuwing mag-workout ito, lagi niya itong vinivideohan at ina-upload sa internet. Doon nagsimulang makilala ang lalaki. Noong una, siya pa ang nag-handle sa lahat ng social media nito. Pero dumating ang panahon nang unti-unti nang natututo ang lalaki hanggang sa ito na ang humawak sa sarili nitong mga account. Nakasuporta pa rin naman siya sa lalaki ng mga panahong iyon. Lagi rin siya nitong ipinagmamalaki sa social media bilang girlfriend nito kahit overweight siyang babae. Marami pa nga ang natutuwa at humahanga rito noon dahil raw hindi ito tumitingin sa panlabas na anyo at buong puso siya nitong tanggap kahit may katabaan siya. Pero nang lalo pa itong sumikat at nagsimula na ring magkaroon ng mga endorsements, doon na ito nagsimulang magbago. Unti-unti nang tumamlay ang pakikitungo nito sa kanya hanggang sa malaman niyang may iba na pala itong babae. May bago itong babae na nakilala nito sa isa sa mga endorsement nito. Isa ring influencer ang babaeng iyon at di hamak na mas maganda sa kanya. Bukod sa sexy at maganda ang katawan at sikat na sikat din ito at malaki ang naitulong kay Marky para lalo pang mag-boom ang followers at subscribers ng lalaki. Hindi lamang diyan nagtatapos sapagkat nagkaroon pa nga ng collaboration ng dalawa na naging dahilan ng pananamlay nito sa kanya. Doon na nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Lagi na silang nagkakasagutan ng lalaki. Lagi rin niyang ipinapaalala rito ang mga sinabi nito noon na kahit gaano pa siya kataba at kahit ano pa ang maging itsura niya ay mamahalin siya nito hanggang dulo. Lahat ng iyon ay tila nabura sa isip ng lalaki mula nang makilala nito si Jelly Ann, isang sikat na influencer at model sa internet. Dumating ang panahon na tuluyan itong nakipag-break up sa kanya at ang bagong partner na ipinakilala nito sa social media ay si Jelly Ann na. Sa mga panahong ding yun, sobra silang sikat kung bakit wala na sila. Mas marami pa nga ang natuwa nang malamang sila na ni Jelly Ann dahil ang lakas daw ng chemistry nila sa screen. Hindi matanggap ni Rosa ang lahat ng ito. Hindi lang kasi dinurog ng lalaki ang puso niya kundi pati rin ang buo niyang pagkatao kasama ang kaluluwa.
Ang matinding puot na namuo sa kanyang dibdib ang nagtulak sa kanya para gantihan ang lalaki sa malagim na paraan. Isang matandang babae ang nilapitan niya noon sa probinsya at oo, ipinakulam niya ang lalaki. Pinasira niya ang mukha ng lalaki na nagsisilbi nitong asset. Makalipas lamang ng ilang buwan, nagtagumpay nga siya sa kanyang plano. Unti-unti ngang nasira ang karir ng lalaki dahil sa malubhang sakit na dumapo sa mukha nito. Dahil sa labis na pagpangit ng mukha ni Marky, nahiya na itong humarap sa kamera at umiwas na rin sa publiko. Matagal din itong nagtago sa publiko at may bali-balita pa ngang dinala raw ito sa ibang bansa para doon na magpagamot. Wala daw kasing doktor dito sa Pilipinas ang makapagpapagaling sa kanya. Doon lang naka-move on ng tuluyan si Rosa sa lalaki. Sinira man nito ang puso niya, ang mahalagay nakaganti rin siya rito. Nabawi rin niya ang kasikatan na ibinigay niya rito. Ngunit makalipas ang 2 taon, nagulat siya dahil bigla na lang nagbalik ang lalaki sa social media. Hindi lang ito basta-basta nagbalik. Naimbitahan pa nga ito sa isang talk show sa TV at doon nito sinabi na pumirma na nga raw ito ng kontrata para maging artista sa isang network. Ang mas ikinagulat pa ni Rosa ay ang pagbabalik na maganda nitong itsura. Nagbalik ang kagwapuhan nito na parang walang nangyari. Parang hindi siya nakulam. Wala nang makikitang bakas ng mga kulam na ipinagawa niya rito, kung kaya't doon napaisip ng lubos si Rosa. Ano ang nangyari? At paano nakarecover ang lalaki? Muling nagbalik ang matinding puot na matagal na niyang ibinaon sa hukay. Ang puot na ito ay muling lumukob sa buo niyang pagkatao. Hindi siya papayag na maging masaya pa muli ang lalaki. Nagbalik si Rosa sa kanilang probinsya ng sumunod na araw. Ipinagtanong-tanong niya sa mga matatandang kakilala roon kung posible pa bang gumaling ang isang taong dinapuan ng kulam. Ayon sa mga ito, posible daw iyon. At marami-rami din naman ang gumagaling dahil sa kulam, basta't magaling din ang albularyong lumapit dito. Dismayado si Rosa dahil sa natuklasan. Baka nga tama ang hinala niya na lumapit din sa albularyo ang lalaki kaya ito gumaling. Ang akala ba naman niya ay hindi ito naniniwala roon at nasa ibang bansa pa rin ito kaya hindi na niya inisip noon ang tungkol dito. Pinuntahan niyang muli ang bahay ng matandang babae kung saan niya ipinakulam ang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, abandonado na ang bahay nito nang abutan niya. Nang subukan naman niyang ipagtanong-tanong ang matanda, may mga nakapagsabi na patay na raw ito. Nanlumo si Rosa nang marinig iyon. Ito na lamang ang kaisa-isang kilala niya na marunong mangkulam sa lugar nila. Oo, mabait ito kung sa mabait. Pero mas masama pa ito sa demonyo sa lahat ng nakakaaway nito. Mabuti na lang ay medyo malapit siya sa matanda at kilala rin nito ang pamilyang pinagmulan niya kaya hindi ito agresibo sa kanya. Bagkus ay pinagbigyan pa siya nito agad sa kanyang hiling noon na kulamin ang kanyang dating nobyo, kapalit siyempre ng halaga na hindi naman ganoon kalakihan. Pero ngayong wala na ito, hindi na niya alam kung saan pa lalapit para muling maipakulam ang lalaki. Sa ganitong paraan na lang niya gustong gumanti dahil nais talaga niyang malugmok ng tuluyan ang lalaki at hindi na makakabangon pang muli. Isang araw,
Nagkasakit ang lola bebe niya. Bigla na lamang namaga ang kabilang paa nito at hindi na nagpantay iyon sa isa pa nitong paa. Mabuti na lang ay hindi pa siya nakakabalik sa Maynila kaya nakasama siya sa mga ito nang isugod ang matanda sa isang albularyo sa kabilang bayan. Bago lang sa lugar na iyon ang albularyo na kung tawagin ay si Wardino. Hindi pa ito ganoon katanda. Sa tansya nga ni Rosa ay nasa mid-50s pa lang ito. Matangkad itong lalaki at nakasuot ng malaigurot na damit. Ang ipinagkaiba nga lang ay mahaba-haba ang bahag na suot nito na bumabalot sa buong pang-ibaba nito. Habang ginagamot nito ang kanyang lola, inilibot na mga mata niya ang buong paligid. Doon nga ay may napansin siya sa isang lamesa sa bandang dulo ng bahay. Isang manika ang nakita niyang nakapatong doon. May itim na karayom pang nakaturok sa ulo nito at medyo makapal-kapal iyon kumpara sa pangkaraniwang karayom na pangtahi. Napansin din niya ang ilang mga garapon na naglalaman ng iba't ibang mga halaman na ngayon lamang niya nakita. Ang iba sa mga ito naglalaman ng tila ulo ng mga fetus na na-deform ang muka. Ang mas nakapagtataka pa, meron itong rebulto sa bandang dulo na sobrang nakapanghihilakbot ang anyo. Isang katakot-takot na muka na may napakalaking bibig, matutulis na pangil at dalawang nakabaluktot na mga sungay. Hindi maiwasang kilabutan ni Rosa. Nagduda tuloy siya sa albularyong nilapitan. Sa kanyang isipay naglalaban ang ideya kung tunay nga itong manggagamot at kung bakit may manika ito roon na ginagamit sa pangkukulam. Para saan din ang rebultong nakita niya na tila ulo ng isang demonyo. Pagkatapos magamot ng kanyang lola, pansamantalang pinalabas ito para makasagap ng hangin dahil medyo sumikip ang dibdib nito sa init ng bahay sa loob. Sinamahan ito ng kanyang ina at mga kapatid. Siya naman ay ginamit ang pagkakataong iyon para makausap ang lalaking albularyo. "Magandang umaga po." Pagbati niya rito. "Oh, iha, magandang umaga rin. Anong may paglilingkod ko?" "Pwede po bang malaman kung tiga saan po kayo? Base kasi sa suot nyo pati po dun sa accent nyo, parang hindi po kayo tiga rito sa Pampanga eh." Natawa naman ang lalaki sa tanong ni Rosa na punong-puno ng kuryosidad. Sumagot naman ito ng, Ako ba? Tiga Ifugao ako. Pero hindi ako pinanganak doon. May mga umampun lang sa akin. At yung mga nakagisnan kong magulang, hindi rin naman sila tiga roon. Napadpad lang daw sila roon at nanirahan kami sa isang liblib na lugar. Yung lugar na malayong malayo sa mga tao. Kung pinalaki po kayo na malayo sa mga tao, paano po ninyo natutunan itong panggagamot na ito? Ito ba? Itinuro ito sa akin ng nanay ko bago siya mamatay. Sabi niya, ito raw ang pwede kong gawing panghanap buhay pagdating ng panahon kapag maiiwan na niya akong mag-isa. Akala ko nga noong una, walang silbi ito sa akin, pero nung mawala na nga sila at maranasan kong mag-isa, doon ko na napagtanto na kailangan talagang may gawin ako para mabuhay ko yung sarili ko dito sa mundo. Kailangan kong kumita para may maipakain sa sarili ko. Since ito yung tinuro nila sa akin, kaya ito na rin yung ginawa kong hanap buhay ngayon. Nais sanang itanong ni Rosa kung paano ito kumikita sa ganoong paraan kung libre lang nito iyong ginagawa. Bago kasi sila mapunta rito, may mga nakapagsabi tungkol sa albularyong si Wardino na nagbibigay raw talaga ito ng libreng gamutan sa mga lumalapit dito.
Pero naaalala niyang bigla ang tungkol sa manika. Kaya iyon na muna ang itinanong niya. Didiretsuhin ko na po kayo. Medyo napapaisip lang kasi ako nang makita ko po ito kanina. Wag niyo pong mamasamain sana ko, itatanong ko ha. Kung para saan po yung manikang yun? Bakit po may ganyan kayo rito? Hindi po ba yan yung mga ginagamit sa pangkukulam? At saka di ba albularyo din kayo na nanggagamot lamang? Iha, bakit? Iniisip mo ba na ang mga albularyo ay puro panggagamot lang ang ginagawa? Bakit? Bakit po? Ano pong ibig niyo sabihin? Alam mo, hindi lang ako nilalapitan kapag may gustong magpagamot. Lumalapit din sila sa akin kapag may gusto silang ipaghiganti ng mga mahal nila sa buhay na maaaring nakaranas ng karahasan o pang-aabuso. Ibig niyo pong sabihin? Napaisip ng kaunti si Rosa. Lumunok muna siya ng kanyang laway bago sabihin o tanungin ang, marunong din po kayong mangkulam? Kung sa tradisyonal na pangkukulam, hindi. Pero kung para ibalik ang kulam, ay oo. Ano po? Ibalik ang kulam? Oo, iha. Bukod sa panggagamot, ang isa ko pang kakayahan ay kaya kong ibalik ang sakit ng isang tao kung ito'y dati nang nakulam o nabarang. Talaga po? Kaya niyong ibalik ang dating sakit ng isang tao? Tama ka, iha. Maraming naniniwala na ang mga albularyo raw ay may kakayahang gumamot ng mga taong nakukulam. Ngayon ko sasabihin na hindi totoo yun. Wala naman talaga sa kakayahan ng albularyo ang manggamot ng isang taong nakulam dahil ang kulam ay mas malakas na kapangyarihan at puwersang wala na sa kapasidad ng isang albularyo. Ang tanging nagagawa lamang nila ay patulugin ang binhi na itinanim ng mangkukulam sa katawan ng tao para mawala ang sakit nito na dulot ng kulam. Oras na makatulog ang binhing ito, gagaling sa karamdaman ng biktima at babalik na sa normal na parang hindi nga siya nakulam. Pero oras na magising nitong muli ring babalik ang dati nitong sakit. Pwede itong patulugin muli ng iba pang albularyo. Ngunit tulad ng dati, pwede rin itong magising. At iyon ang kakayahan ko. Ang gisingin ng natutulog na sumpa o binhing nakatanim sa katawan ng isang taong nakulam na. Ganun po ba? At muli, napalunok na lamang ng laway si Rosa. Hindi na siya nakasagot dahil pumasok muli ang pamilya niya. Iyon din ang mga oras na nagpaalam na sila sa lalaki para umuwi na dahil medyo bumuti na raw ang pakiramdam ng kanyang lola. Hindi nakatulog ng gabing iyon si Rosa sa kaiisip tungkol sa sinabi ng albularyo. Mukhang nakatagpo siya ng bagong pag-asa para muling makaganti kay Marky. Kaya naman ng umaga ring iyon, dinayon niyang muli ang bahay ni Wardino. Meron po sana akong tao na gustong gantihan muli. Dati ko na po siyang ipinakulam pero gumaling lang siya sa hindi malamang dahilan. Pero ngayon, gusto ko po sana humingi ng tulong sa inyo para gisingin yung sumpa sa katawan niya. Para bumalik ang sakit at paghihirap niya. Tuwang-tuwa naman si Wardino sa sinabi ng dalaga. Sige ba, matutulungan kita dyan, iha. Nang oras ding iyon, ipinakita sa kanya ng lalaki kung paano nito isinasagawa ang ritual. Binunot nito mula sa ulo ng manika ang karayom.
Kinuha nito ang kanyang palad at banayad nito iyong itinusok sa kanyang hintuturo. Ang pumatak na dugo ay isinahod nito sa bibig ng kakaibang rebulto na nasa dulo ng lamesang iyon. Pagkatapos ay pinaupo niya ito sa isang tabi at inutusan siyang isulat ang buong pangalan ng taong nais niyang parusahan. At habang isinusulat daw niya ito, isipin daw niya lahat-lahat ng kasalanang idinulot nito sa kanya. Iyon nga ang ginawa ni Rosa. Pagkatapos ay inutusan din siya ng lalaki na ilapag iyon sa gitna ng lamesa at ipatong sa ibabaw noon ang manika. Pagkatapos naman niyang gawin iyon, doon na pumikit si Wardino at umusal ng mga dasal. Nakita pa niya kung paano nito hipan ang manika. Nagtagal ng mahigit 5 minuto bago natapos ang ritual na ginawa nito. Pagdilat nito ng mata, doon nito sinabi na magigising din muli ang sumpa sa katawan ng taong iyon maya-maya lamang. Salamat po. Maraming salamat po. Kakaganti na ako muli sa kanya. Magkano nga po pala ang bayad? Tanong ni Rosa. Wala na, iha. Bayad ka na. Nakangiti namang wika ni Wardino. Nagtaka naman si Rosa. Po? Magdiwang ka na, Rosa. Hindi magtatagal. Maghihirap na muli ang lalaking sumira sa puso mo. Sabi nito sa kanya, sabay hawi ng kanyang buhok at tinapik pa ang kanyang balikat. Ang sinabing iyon ni Wardino ay nagpaalala muli kay Rosa sa matinding puot na nararamdaman niya kay Marky. Umuwi na lamang siya sa kanilang bahay nang walang pagsisisi sa ginawa. Makalipas lamang ang ilang araw, pumutok ang balita tungkol sa nangyari kay Marky. Bigla raw itong sinugod sa ospital dahil sa labis na pananakit ng ulo at sa parehong araw ding yun, bigla na lamang daw nasunog ang balat nito hanggang sa pumangit ng husto ang muka. Nag-viral pa nga ang ilang mga litrato ng naging itsura ng mukha nito pero agad lang din iyong napabura ng management team nito. Dahil sa nangyari, marami sa mga proyekto ng lalaki ang nakansela at hindi masabi ng team nito kung kailan ito makakabalik dahil habang tumatagal ay lalo raw lumalala ang kalagayan nito. Sa halip na makonsensya ay natuwa pa si Rosa sa balitang iyon. Sa wakas, napigilan na naman niya ang magandang takbo ng buhay ng lalaki. Hindi talaga siya papayag na maging masaya hanggat hindi nito ina-acknowledge ang pagkakamali sa kanya at humingi ng tawad. Isang gabi, bigla na lamang nagising si Rosa sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog. Pakiramdam niya ay napakabigat ng dibdib niya. Laking gulat niya nang makita sa harapan ang isang nakakakilabot na nilalang. Mabalahibo at dambuhala ang katawan nito. May dalawa itong sungay na nakapaikot habang ang mukha nito ay tila ipinaglihi sa lagim. May malaki rin itong bibig na punong-puno ng mga pangil. Nakapatong ang nilalang sa kanya at habang tumatagal ay lalo pa itong bumibigat. Hindi alam ni Rosa kung pinaglalaruan lamang ba siya ng imahinasyon niya pero ang mukha nito ay parang nakita na niya sa kung saan. Bigla-bigla ay sumagi na naman sa kanyang isipan. Kung hindi siya nagkakamali, ito mismo yung rebultong nakita niya sa bahay ng albularyong si Wardino. Ang albularyong may kakayahang magbalik o gisingin muli ang kulam sa katawan ng isang tao. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi sa pera kumikita si Wardino.
kundi sa kaluluwa ng mga taong lumalapit dito para magpagawa ng kasamaan gaya ng ginawa niya. Yun pala ang sinasabi ng albularyong mangkukulam. Bayad na siya. Ang kaluluwa niya ang nagsisilbing kabayaran. Huli na bago iyon mapagtanto ni Rosa dahil nang gabi ring iyon ay nalagutan siya ng hininga sa bangungot na dulot ng demonyong alaga ni Wardino. At sa pagkamatay niya, muling nagsuka ng ginto ang rebultong demonyo. Ang mga gintong ito ang ginagamit at ibinibenta ni Wardino para magkapera. At sa ganoong paraan pala ito, nagkakaroon ng hanap buhay.